madalas nating marinig ang bantog na teksto na John 3:16. John 3:16. Bantog yan sa buong mundo. Yan sa tekstong ito, ano pa talagang ibig sabihin noon? Nasabi ko na yan na mahal ng Diyos ang mga tao, sa katauhan, totoo naman yun. Pero isa-isahin natin. Ganito ang pagkakabasa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Biblia bagong salin sa Pilipino ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Pero siyempre pa ang tinukoy yan, hindi naman ang buong mundo. Hindi, sangkatauhan. Bakit? Kasi yun ang kasunod doon. Bakit niya mahal na mahal? Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa bawat isa. Hindi ito tungkol sa mundo, tungkol ito sa mga tao. Nananampalataya sa kanya ay hindi papuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, isa-isahin natin, ano ba talagang ibig sabihin nito? Well, malinaw dito na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi gaya ng napaliwanag ko na, nadamay lang tayo rito. Hindi natin ginusto ang ginawa ni Adan at Eva na pagsuway, tahasang pagsuway sa Diyos. Hindi natin ginusto yun. Sabi nga ng iba, collateral damage tayo sa ginawa nila. Dalawa, sa pagsuway, tahasang pagsuway. Kaya, yamang tayo damay, hindi natin ginusto na mabuhay dito na wala na sa paraiso. Ang gulo na sanglibutan. Hindi makatarungan ng mga bagay-bagay. Ayaw natin ito. At andito pa ang pagiging di sakdal, tend to make mistake tayo, magkakamali tayo. Kaya yan dahil lang bakit mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi damay lang tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya patuloy siya nagtuturo Kaya sinabi niya rito, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Iyan ay talagang nagpapakita na mahal ng Diyos ang mga tao. At gustong-gusto niya na mabuhay tayong walang hanggan. Ayan para magkaroon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao. Ayan dahil lang bakit niya isinugo si Jesus, ang kanyang anak, dito sa lupa. Well, ano ba ang ginawa ng kanyang anak nung sa sugo dito? Marami siyang nagawa dito sa lupa. Bigyan nating halimbawa sa kanyang mga tagasunod. Patuloy siya nagtuturo. Tinuturuan sila. Tinuruan ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang Diyos at Ama. Bakit naman sinasabing Diyos at Ama? Doon sa unang Pedro 3:1, unang Pedro 1:3. Ganito kasi sinabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya Diyos at Ama din ni Hesukristo, ang ating makalangit na Ama, ang Diyos na Jehovah. Ibinigay din ng ating Panginoon Jesus, hindi lamang yung pagtuturo, kundi binigay niya rin ang kanyang buhay para sa mga tao. Sa gayon ay magkaroon tayo ng pag-asang buhay na walang hanggan at dapat tayong manampalataya. Yan ang sinabi rito sa ating binasang teksto sa Juan 3:16. Bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakita na natin na mahal ng Diyos ang mga tao kasi damay lang tayo dito. Collateral damage. Pero ayaw ng Diyos yan. Bibigyan tayo yung pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya ng pagkakataon sana na binigay niya kina Adan at Eva kung sila yung naging masunurin. Perfect sila kaya wala na silang pagkakataon talaga na o pag-asang mabuhay magpakailanman. Perfect sila Tayo imperfect. Kaya yan ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng pagkakataon. Gusto niya makita tayong buhay magpakailanman. Kaya kitang-kita yung pag-ibig, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, yung ibinigay niya ang kanyang isang anak, kaisa-isang anak. No?
O, bakit si Jesus ay natatangi o special siya kaysa iba pang anak ng Diyos? Kasi mayroon namang ibang anak ng Diyos, mga anghel ay tinawag na anak niya. Ang dahilan, kasi ayon sa Colosas 1:17, doon sa Colosas 1:17, yung dahilan kung bakit katangi-tangi special. Sinabi, gayon din siya, nang tinukoy ang ating Panginoon Jesus, siya ang nauna sa lahat ng iba pang bagay. At sa pagitan niya, ang lahat ng iba pang bagay ay nilikha. Kaya, ulitin natin, nauna sa lahat ng iba pang bagay. Gaya na binanggit dito sa Colosas 1:15, panganay sa lahat ng nilalang. Nauna sa lahat ng iba pang bagay. At si Jesus, nung silikhain na, yan o, yan, ginamit siya ng Diyos para likhain ng iba pang bagay. Yung lahat ng iba pang bagay na tinukoy, siyempre kasama yung mga anghel na nilalang sa pagitan ni Jesus. Gayon man, kahit special yung ating Panginoon Jesus sa Diyos na Jehovah, siya ang pinakaunang-una, no, sa nilikha niya, special yon, no? Kasi siya ang tuwirang lumikha, kasi ang iba pang bagay ginamit niya na sa Jesus, binigyan ng kapangyarihan para likhain nito. Pero gayon pa man, kahit ito yung pinakamamahal niya, isinugo pa rin niya sa Jesus, ipinadala pa rin niya ito dito sa lupa para sa atin. Kahit naman pinakamamahal yung anak ito, sa layuning para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Si Jesus na rin nagsabi niyan sa Matthew 20:28, kung paano ang anak ng tao ay dumating, hindi para maglingkod kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Matthew 20:28, Jesus nagsabi niyan. Pinakamamahal na anak niya, no, ng Diyos, pinadala niya pa rin ang ating Panginoon Jesus. Anong nangyayari? Nagdusa si Jesus at namatay sa layuning mapalaya tayo mula sa kasalanan. Ito yung tinatawag na Adanikong kasalanan. Ito yung namamana natin na sinabi sa awit na nasa sinapupunan lang, ipinaglilihi pa lang sa kasalanan. So may kasalanan na. Kasi namamana yan. Parang sakit yan eh. Genetic disease. Pag mayroon yan mga magulang o namamana ng anak. Kaya palayain tayo doon sa kasalanan at kamatayan na namana natin kina Adan at Eva. Makasabihin naman isa, saan mababasa yan? Roma 5:8. Roma 5:8 sabi, pero pinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, namatay si Kristo para sa atin habang makasalanan pa tayo. Paano na ipinakita ang pag-ibig? Ayan, si Jesus ay namatay para sa atin habang tayo makasalanan pa. Sa Roma 5:12, kaya sa magitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan, kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. So dahil lang sa isang tao pumasok ang kasalanan, wala, damay-damay na. Kaya no, nagkasala ang lahat at ang lahat ay namamatay. So nakita natin. Pero ang pananampalataya ba kay Jesus ay nangangahulugan yung basta ka na lang maniwala o kaya ay kilalanin ang mga ginawa niya para sa atin? Sapat na yun. Si Jesus ay talagang anak siya ng Diyos, sinugo siya at oo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sapat na ba yun? Well, hindi sapat yun. Bakit? Kasi mapapatunayan lang natin na talagang nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus, ang anak ng Diyos, kung ano. Si Jesus na mismo nagsabi niyan. Siya mismo nagsabi niyan, no? Kung susundin at tutularan natin siya. Ulitin ko, kung susundin at tutularan natin siya. Saan natin mababasa yan? Na hindi sapat yung maniwala lang na si Jesus ay isinugo ng Diyos at ibinigay niya ang buhay para sa atin. Sapat na yun? Manampalataya ka doon, ligtas ka na? Hindi yun. Tingnan natin ang sinabi ng
Matthew 7:24 to 27. Si Jesus mismo nagsabi nito. Tingnan natin. Kung gayon, ang lahat ng nakaririnig sa sinasabi ko at sumusunod dito ay gaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato. At bumuhos ang ulan, bumaha at tumihip ang hangin at humampas sa bahay, pero hindi ito gumuho dahil nakatayo ito sa ibabaw ng malaking bato. Pero lahat ng nakaririnig sa sinasabi ko, hindi sumusunod. Sabi ni Jesus, yung mga nakarinig, hindi sumusunod, ay gaya ng isang taong mangmang na nagtayo ng bahay niya sa buhangin yan at bumuhos ang ulan, bumaha, umihip ang hangin at humampas sa bahay. Gumuho ito at lubusang nawasak. So ano talagang idiniin ni Jesus? Ano sa salita niya, yung lahat ng nakaririnig sa sinasabi ko, doon sa mga itinuturo niya, anong gagawin daw? Sumusunod dito. Gaya tayo ng matalinong tao na nagtayo ng bahay doon sa pundasyon ng malaking bato. O, anong gagawin naman doon sa mga halimbawa naman niya? Nalaman na natin na nakikitungo niya, kanyang pag-awit, kanyang pamumuhay, paraan ng pamumuhay at ang kanyang paglilingkod sa Diyos, talagang buhos na buhos. Mensahe ng Diyos, isinishare na sa mga tao. Anong gagawin doon? Unang Pedro 2:21. Tingnan natin. Sa katunayan, tinatawag kayo sa landasing ito. Unang Pedro 2:21. Dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya. Ano sabi ito? Sundang mabuti ang mga yapak niya. Ibig sabihin yan, ikapit sa buhay, tularan siya. Kanyang mga ginagawa niya, siya willing na isakripisyo magsakripisyo, maglaan ng panahon para sa bahagi ang mensahe ng Diyos sa iba. Alam mo na, pagtulong sa iba at pagkakapit sa mga turo niya. Nakikinig at sumusunod at tinutularan ang kanyang paraan ng pamumuhay at paglilingkod sa kanyang Ama. So, ano ang punto? Pinakikita ng puntong ito na ang paniniwala at ganyan din pagtanggap, pagkilala na si Jesus ang isinugo na Mesias o ang Kristo, sinugo ng Diyos dito, hindi sapat. Gaya na sinabi ni Jesus doon sa binasang teksto sa Matthew 7:24-27, lahat daw nakakaririnig na kanyang sinasabi at sumusunod dito. Sumusunod dito. Ay kapit talaga sa buhay ang mga itinuturo niya. Marami siyang itinuturo. Ibigin mo yung kaaway, di ba? Sabi nga nilang hirap nun minumura ka na, inaaway ka na, bigin mo pa rin. Parang ibig lang sabihin ni Jesus kapag ikapit niyan, na huwag mo nang patulan. Palagpasin na lang, hanggat maaari makipagpayapaan na lang. Huwag silang gawan ng saktan sa iba't ibang paraan. Huwag. Ibigin mong kapwa gaya ng sarili. Ang turo ni Jesus yan Di ba? Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So, ang ganda talaga pag ikakapit. At kapag yung mga natutuhan natin, sinishare natin sa iba, gaya ni Jesus, talaga nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi ang pananampalataya uli ay hindi higit pa kaysa basta maniwala lang o pagkilala na siya ang ipinadala ng Diyos dito sa lupa. So, nakita natin ang punto rito. So, anong aral? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sigurado tayo dyan. Mahal na mahal tayo. At ang pinaka-espesyal niya pang anak, pinakamamahal niya pang anak ang ibinigay niya. Talaga napaka-special natin. Kaya, ano ang isusukli natin sa Diyos? Yung pagsunod. Yung ano yung napakinggan natin mula sa Biblia o nabasa natin sa Biblia, natutunan natin mula sa Biblia, gaya ng mga binabasa natin, ikapit natin sa buhay natin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong time. At muli ay iniyahan ko kayo mag-subscribe at makipag-aral din sa mga saksi ni Jehovah. Libre yun. Okay. Maraming salamat.